sa inyo. Hindi ko alam kung para sa akin ba mag-vlog dahil dito sa aking boses. Mapapagkamalan talaga tayong lalaki kapag ganito yung boses natin. Malaki, tas malagong siya. Magkakape muna ako para naman may energy ako mamaya sa USCIS interview. Dati, wala daw interview yung mga green card. Dumarating na lang siya after nyo mag-file ng 6 months. Naubos ko na rin yung aking kape. Kaya samahan niyo ako mag-ayos para naman presentable ako sa interview ko mamaya. Maglalagay lang ako ng konting kolorete sa aking mukha. Tapos, ayusin ko na rin yung aking damit. Kaya tara, samahan niyo ako. Ito pala yung mga susuotin ko. Nasuot ko na rin to sa interview ko last year sa US Embassy. Oh ha, sino ka dyan? Parang CEO na scammer. Ngayong 10:30 ng umaga ang aking appointment sa USCIS. Ayan, naglagay lang ako ng konting kilay para naman simple lang. Baka naman madaig pa natin doon yung mga mag-i-interview. Sabi pa ng mga maestra, ay, nadaig-daig pa kami. Tapos, hindi na rin ako maglalagay ng blush on para naman sobrang simple lang dahil basta maging presentable lang yung itsura mo doon. Okay na. Hindi naman kailangan na over na putok yung makeup. Ayan, ready nang gisahin mamaya sa USCIS. Ayan, good luck talaga sa akin. Sana naman ma-approve ako ngayon. Manifesting. Tara, let's go! Andito na kami kung saan yung aking interview. Pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan kahit na may idea na ako kung anong pwedeng itanong nila. Papagad, ma-approve ko ang aking green card. Thank you Lord sa opportunity na ito at sa akin ding husband na dahilan kung bakit ako magkaka-green card. Thank you. Di na ako nakapag-video kanina after ng interview ko. Pero approve! Thank you, Lord. Pagpasok namin ng USCIS office, umupo lang kami doon ng siguro mga 10 minutes. Tapos tinawag na rin kami mismo nung interviewer na mag-i-interview sa amin. Nung narinig namin na K7, tapos sumunod na rin kami sa kanya. Tapos, pagpasok namin, pinaupo kami. Tapos, pinag-swear kami dalawa ng aking husband. Nalimutan ko na yung pinasunod niya sa amin. Basta yung pinabanggit lang sa amin is yes. At ipag-pray nyo rin na ma-approve ang inyong case. Dahil meron daw mga interviewer na hinahanapan yung iba ng Form I-693. Ito yung medical dito sa US dahil meron daw panibago na medical. Sa akin, hindi na hinanap yun. Tiningnan lang yung record ko ng medical sa St. Luke's. Bali, tiningnan lang nung interviewer ng seconds. Tapos, binalik na rin niya sa akin. Sana hindi na rin kayo hanapan ng ganon dahil pag hinanap daw yun sa inyo, mas matatagalan yung inyong papers. Pag hindi agad kayo nakapagpasa ng medical, mas mapepending yung inyong papel. Kaya sana naman hindi na rin yun hanapin sa inyo. At basta mag-pray and manifest na ma-approve na rin yung inyong. Ito pala yung tanong sa akin ng interviewer. Ang una niyang tanong is, where and when did you meet? At tinanong din niya kami kung may anak na daw ba kami. Sabi namin wala, soon. Tapos nung sabi kong soon, I'm about to say congrats, sabi niya. Sobrang bait talaga nung nag-interview sa amin. Tapos tinanong niya ako kung ano pa daw ba yung dala kong namin na requirements. Nag-present ako ng life insurance, joint bank account, at picture, wedding picture. Ayun, mag-print din pala kayo ng mga wedding picture nyo at isama nyo na rin yung mga umattend sa wedding ninyo para naman mapaniwala sila na genuine talaga yung marriage ninyo. Pag apartment list, ayun, apartment list. Pag house naman, yung mga property ninyo, gather na rin kayo ng mga proof of marriage na makakatulong para ma-approve yung green card. Tapos, basta hindi na rin nakakakaba dahil dalawa naman kayo na i-interview na yung husband. Kaya, good luck sa inyo mga sis. You got this. Kayang-kaya nyo yan. At shoutout pala sa mga kauna-unahan nakasubscribe sa akin, kay Yesha Fontanil, kay Shumel Emprese, kay Ate Arlene Adoptante, kay Kagawad Leia Ansa,
kay Rosemel Kinatadgan at kay Mama, and sa mga nakasubscribe na mga hindi nag-notify. Shoutout sa inyong lahat at salamat sa panonood nito. And see you on my next one. Bye-bye!